Hi guys! Kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si Stella Micaela Taro. So ngayon titingnan natin kung kaninong energy makukuha natin sa collective love reading. Salamat nga po pala sa sumusuporta sa aking channel. At kung gusto niyo pa private reading, message lang ako sa Facebook or Instagram, nasa description box below. Okay? At huwag niyo kalimutan hit like and subscribe. Ano ba yan? Nalilito na. So ayan, tingnan natin anong overall energy. Ano ang overall energy, anong nangyayari sa collective natin ngayon. Ito naman, inside scoop. So sa nakita ko dito, ang daming inaalam ko ano yung nangyayari sa inyo ngayon, sa ganap ninyo. Parang ang daming yung stalker, ganyan. And ang daming chismis, natachismis kayo or kayo nagchichismis. Basta sobrang ang daming ganap na gustong malaman kung ano ginagawa nyo, kung ano nangyari sa buhay nyo, sa love life nyo. Ayan, no. And meron dito siguro nagiging ano mo yung nakaraan, parang bad reputation kayo or nagkakaroon kayo ng bad reputation kasi parang may nagchichismis sa inyo, pinag-uusapan kayo, ganyan. So ayan, ano lang, layo lang kayo sa negative energy. So tingnan pa natin, papakita kaninong love reading to, anong energy natin ng love reading, kanino to, or ano yung overall energy na. Okay, do the groundwork. So, sinasabi dito, kailangan yung maging grounded, and huwag kayo masyadong ma-overwhelm. Chill lang kayo, ganun. And ang dami nyo pa kasi kailangan gawin, parang responsibilidad, ganyan. And ang dami yung, alam mo yung mataas yung, malaking potential nyo na mag-mature, mag-grow, at madaming gawing maganda sa buhay, and ang dami yung kailangan pag-usapan ng person nyo. Yun yung nakikita ko. Ayan, no, ang dami yung plano na siguro inisip nyo magsa-success ba to or hindi, pero ang daming yung ideas, ganun. And sa nakikita ko, kapag alam mo yung down to earth lang kayo, mabait lang kayo, ay magiging successful kayo sa buhay, yung may mabuti kayong puso. And ang dami pwedeng mangyari pa sa inyo opportunities, and marami maiinggit sa inyo. Ayan, soulmate. So soulmate mo itong taong to. Baka kadil na yung soulmate nyo, ganyan, yung kakonect nyo. So tingnan natin kaninong reading ang ipapa. Love reading ng collective. Love reading ng collective. Kaninong energy ito? Parang ang daming ideas nyo ng person. At pag nag-business kayo, bubunga yan. Okay, so sa nakikita ko dito, parang, ano ba, wala kayong peace of mind. And bakit wala kayong peace of mind? Tingnan natin. Okay, dahil sa pamilya, siguro nagpapasta sa inyong pamilya, or kayo ng person mo, may pamilya kayo, and parang wala kayong peace dyan kung saan man na kayo nakatira ng person mo, or ikaw. Ayan, so nakita ko, ang daming responsibilidad, ang daming burden, pero may nakita akong pag bigla ang level up, ganun, business, paplano siguro kayo, ang dami nyo dapat pag-usapan ng person mo. Pero iba kasi dito, parang nawawalan ng pag-asa, ganun. Parang nawawalan ng pag-asa sa buhay, parang feeling kinakarmic. Pero ang sinasabi dito, magiging okay daw yung finances mo, inyo ng person mo in the coming days, weeks, or months. May malaking perang paparating sa inyo, sa'yo, and sobrang daming success, opportunities na paparating. Kaya wag ka masyadong ma-stress. Siguro na-stress ka kasi parang naglabas ka ng big amount of money ngayon, kayo ng person mo. So, ayan, matutulang mag-ipon. Ayan, no, tuloy-tuloy yung pasok ng pera sa inyo. And sa nakikita ko na
parang puro pera na iniisip sa inyo ng person nyo ngayon. Puro trabaho, ganyan. And siguro doon ka na hindi nagkakaroon ng peace of mind. Ang daming opportunity paparating sa inyo ng person mo. May promotion. Ayun ako nakikita. And layo lang kayo siguro sa mga ang daming sinasabi or usap-usap. Kasi baka mapatrouble kayo. Ganon. Or napatrouble na. So, iwas na lang kayo sa chismis. And mag-iingat dito. May nai-involve sa third party. Ayan. May mga nai-involve sa third party. May nagkakagusto pa sa inyo. Parang nagiging crush kayo. Nabubuo yung feelings nitong taong to. And nakikita kasi niya is nababaitan sa'yo. Ganyan. And mapagmahal ka, sweet. Or yung person mo. Ayan. Medyo bata pa ata tong person mo. Ayan. May pag-travel. May kontrata ko nakikita na sasainan kayo. Ganon. Parang may ayusin kayong papeles ng person mo. So, tingnan natin. Anong nararamdaman sa'yo ng person mo? Okay, so nakikita ko itong person mo, parang nagkaroon siya ng hope sa connection nyo nung nakilala ka niya, and masayang-masaya itong taong to, natutuwa siya sa'yo, and marami siyang plano. Gusto niyang siguro mag-migrate kayo, mag-travel kayo out of town or country. Ang dami niyang gustong gawin, ang dami niyang gustong puntahan kasama ka. Yan nakikita ko, ayan. So, medyo mabagal lang kasi nag-iipon siya, nag-iisip, ganyan, and sa nakikita ko, parang gusto niya stable siya. And marami yung funds niya kung magta-travel kayo or alam mo yun. Mabagal lang itong pagkilos nito. Ayan o. Nakikita niya ka as someone as good partner. May partnership sa inyong dalawa. And natutuwa siya doon. Masaya. Kasi parang compatible kayo. Match kayo sa lahat ng bagay. Ayan o. May collaboration. Alam mo kung magbe-business kayong dalawa. Gusto niya mag-business kayo. Magsasuccess to. Kasi parang parehas kayo ng goal and mindset sa buhay. Ayan. Gusto niya kayo. Pero sa nakikita ko lang dito kasi parang ikaw or itong person mo nag-create ng boundaries. Isa sa inyo or siya ayaw ibigay lahat. Or ikaw to. And parang namamalditahan siya sa'yo. So, ganun. Siguro na nag-hold back. And may nakikita ko dito yung person, may kailangan siyang balansehin. May kailangan siyang pagdesisyonan. At may mga ayusin tong legal documents and papers tong person mo pagdating sa connection nyo. Ayan o. Itong person mo nai-stress kakaisip, ganyan. Basta nai-stress to kakaisip sa'yo. Kasi kakasabi ko pa lang. Sobrang pag-overtake nitong taong to. Mahal na mahal ka nito eh. Pagising, pagtulog, ikaw naiisip niya. Ayan. Ano siya eh. Parang kailangan niya kasing balansehin yung finances niya. Siguro may pamilya pa to, nagsusustento pa siya sa parents niya, or basta may pamilya pa siyang pinagsusustentohan. At ikaw. Pero sa nakikita ko, gusto nito mag-offer ng long-term commitment. Baka may proposal na mangyari, engagement or kasal. And may good luck ako nakikita sa person mo. Baka may ma-promote siya sa trabaho, magkaroon siya ng big amount of money. And ayan, so nakikita ko dito kasi parang nakikita ka niya asama na lumalayo or parang may iba ka pang tinitingnan na opportunity, ganun. Pero sa nakikita ko, kahit na parang nakikita kasi niya asama na isip bata, natutuwa siya sa'yo. Ay, masaya ka kasama, masaya siya sa'yo, masaya ka sa kanya. So, ayun. So, tingnan pa natin. Nafe-feel mo sa person mo. Okay. So, ikaw, natutuwa ka din sa kanya. And nakikita mo siya asama na gusto mo ng pakasalan.
makasama habang buhay, yun yung nafe-feel mo sa kanya. Pero sa nakikita ko medyo, nakikita mo siya as seloso, selosa, or ikaw to, and nakikita ko na nag-iipon kayo ngayon. Ikaw, sinasabihan mo siya mag-ipon, ganun. Yung isipin nyo yung sarili nyo, or ikaw to, iniisip mo na yung sarili mo. And you are following your intuition. And kung tama, may mga gut feeling ka na yun yung sinusundan mo, yung intuition mo. Ayun, nag-iisip-isip ka. Okay, so merong rebirth dito and transformation. Sa nakita ko may new beginning na parang mafe-feel ka sa person mo na magsimula kayo ulit, ganyan. And siguro nasaktan ka from the past. And siya yung taong tumulong sa'yo or nag-comfort sa'yo. And marami ka kasing responsibilidad at siya yung tutulong sa'yo. And magiging stable ka dito sa taong to. Ang dami mo kasing burdens, ganun. Ayan parang bigla mo lang kasi itong naramdaman. Hindi mo rin inaasahan. And sa nakita ko, may mangyayari sa inyo na maganda. Ayan wish fulfillment, happiness. So the tower, yun, ayan. May mga tutupad kayong pangarap dito, and napapasaya ka nitong taong to. Basta, fulfilled ka. And nakikita ko may abundance na paparating sa'yo, sa person mo. Ang dami pang opportunity. Ayan. So, kinakalimutan mo na lahat ng bagay from the past, lumalayo ka na, at nakikita mo, nag-move forward ka na, and nakikita mo tong taong to as someone na kaya kang ipaglaban, kaya kang panindigan, at mahal na mahal ka. Ayan mahal na mahal mo tong taong to. Sobrang pure yung emotion mo, and lahat ibibigay mo din dito. Pero mag-create ka ng boundaries sa sarili mo. Ayan kasi parang napagod ka na noon, and na-stuck ka siguro from the past, and hindi ka makawala. Pero ngayon magkakaroon na ng new beginning sa buhay mo at sa person mo. Ayan, meron pa nagkakagusto sa isa pang tao, or ito yung person mo, pares kayo fire sign or sa chart ninyo. And nakikita ko gagawa kayo, ikaw or siya, ng movement. Ayan mabilisan lang to. May pag-travel, may success, and kailangan nyo mag-decide, pag-desisyonan, parang spiritual awakening kung ano pang gusto nyo sa relationship, ganun Ayan baka may wedding dito, and may big amount of money. Ayan may pag-aantay pag-travel. Next naman, so tingnan naman natin ano pa ang possible outcome. Ay lumabas. Ayan. So, itong person mo magiging emotional siya, and mamahalin ka nito ng tapat at totoo. Siguro din may water sign din siya sa chart. Ayan. Tingnan nyo yung Venus sign niyo kung compatible. So, mahal na mahal ka nitong person mo. Ayan 8 of Pentacles. So, ayan. Mag-work hard kayo. And siguro may pag-iipunan kayo. Puro kayo. For the past few days, puro pera, Siguro gusto kanya bigyan ng stable na buhay. And itong person mo, workaholic. Kahit workaholic to, mahal na mahal ka nito. Gagawin niya lahat sa'yo. Ayan The Emperor. So, medyo bossy lang isa sa inyo, or yung person mo, yan, controlling. So, parang gusto niya siya lahat masusunod. Yun lang yung pangit sa kanya. So, tingnan mo pa rin. Hindi naman pwedeng ganun, diba? Yan. May transformation, may new beginning sa inyo ng person mo. Ayan the High Priestess. So, follow your intuition daw talaga. Nasa sayo ang desisyon. Ayan the Star. So, ayan. May hope dito sa connection nyo. Nagkaroon kayo ng pag-asa sa isa't isa. Siguro parehas kayo nasaktan from the past. And soulmate mo nga siguro to. Ayan. May mga wish fulfillment dito. See, Queen of Pentacles. Magiging maganda talaga kaperahan ng mga nanonood ngayon in the upcoming days. Page of Pentacles. So, may offer. May new opportunity paparating. At pag-iisipan mo to kasi bago pa lang Ayan 8 of Cups. So, kakalimutan mo na yung from the past, or baka may hindi ka tanggapin na opportunity. Ayan kakasabi ko pa lang, lalayuan mo na yung mga someone from the past.
kakalimutan mo na sila, mag-move forward na kayo parehas ng person mo. That is good. So, tingnan pa natin. Ano ang blockages dito sa connection nyo? Ano ang blockages dito sa connection nyo? Ano ba? Oops. Stop waiting, romanticize, independence, joy, creativity, romanticize your own damn life. So, sinasabi dito na may, dito, codependency sa relationship, and wag ganun. And kailangan maging independent kayo, kahit na may karelasyon kayo, matutunan yung mahalin nyo yung sarili ninyo. Wag nyo gagawin mundo yung person nyo. Baka siguro ganun yung blockages, and siguro and then mahalin nyo muna yung sarili nyo bago ibang tao, kasi paano mo nga mamahalin yung tawag dito, yung ibang tao kung hindi mo kaya mahalin sarili mo, diba? Tingnan pa natin ano papakita sa love life. Okay, so ingat lang, baka kung hindi pa kayo ready magbuntis, may pregnancy ako nakikita, and baka unexpected to or iba dito. Kung buntis man kayo, huwag ka mag-alala, papanindigan kayo ng person mo. Ayan, magiging masaya kayo, may balance sa relationship nyo, and magiging harmonious yung relationship nyo. Ayan, so ingat lang. So, tingnan pa natin ano pa papakita sa love life ng collective. Ano mga love message? Love message para sa collective. Apa, di ko na shuffle. Wait lang. Magnetic connection, there is very strong pull and intensity that draws you into the person. So, ayan. Sobrang intense na connection nyo ng person mo, and focus on what you want to attract in this relationship, no, not on what you fear will happen. So, huwag kayo matakot. Siguro, may mga negative dito mag-isip, kasi kung ano yung iniisip nyo, yun yung mangyayari. And ayan, drawn kayo sa set isa ng person mo. Like, kahit di kayo mag-usap, di kayo magkasama, alam nyo yung may magnetic pull nga, ganun. So, tingnan natin ano pa ang message ng person mo. Ang hirap shuffle nito, malalaking cards. Tingnan natin. Ano ang message ng person mo? I lost sight of what was important in our connection. So, nakikita ko dito, siguro medyo na-distract yung person mo, na busy sa trabaho, and parang ano ka na feeling mo na take for granted ka, and ayan, so yun ang gusto niyang sabihin sa'yo, and ngayon na-realize niya na kung anong importante sa connection nyo, at napapanaginipan ka nito, or nagde-daydream siya tungkol sa'yo, ganyan. So, ayan ang pinapakita dito. Ayan ang message sa'yo ng person mo. So, tingnan natin sa career and love life. Wait lang. Or in general, career and love life. General reading at or career. Ano papakita? So, ayan, sa career,
meron pang growth na mangyayari sa inyo, tuloy-tuloy ang pasok ng pera, parang yayaman pa kayo, ganun. And sa nakita ko, more responsibility, more work. Ayan, so kakasabi ko lang, so baka may nakitaan kayo ng boss nyo ng potential, ganyan, or ikaw to, magiging maayos ang kaperahan, may stress ka lang, ingatan lang yung health. Baka lapitan kayo ng utang, ganun. And sa nakikita ko, siguro may mga mamimiss kayo na ano ba to? Dapat gawin. Ayan. And nakikita ko dito na merong new beginning sa inyong career. And ingat lang kayo kasi may mga taong naiinggit sa inyo sa trabaho. So medyo chill lang kayo. Be down to earth. Ayan, may celebration ako nakikita. Baka may party na mangyari, ganyan. And basta malaking celebration to. Ayan. So tuloy-tuloy kasama yung mga, tuloy-tuloy yung pasok ng pera mo. Kasama yung mga malalapit na tao sa'yo. May celebration ako nakikita. Mga kamag-anak. And parang hindi ka masyado may kapag-usap sa sobrang busy. And baka na-involve ka sa chismis. Meron ditong tao na nag-overthink sa'yo. Kasi iniisip-isip ka nito at parang may ipapaayos sa'yo ng papel, documents, ganun. And may wish fulfillment. Siguro may matatanggap kang new contract or new assignment. Basta parang promotion. Ayan. So medyo nag-overthink ka lang. Ingatan mo lang yung health mo kasi baka magkasakit ka. So tingnan natin. Ano pa ang papakita sa energy ng general or career. Permission granted. So ayan, meron ako nakikita dito na wish na matutupad. Matagal mo tong pinangarap, pinagdasal, at matutupad na to, at pinakaiintay mo talaga to. Ayan. Congratulations. Ayan, be unstoppable. Walang makakapigil sa inyo. Okay, advice. Advice ni universe. Resurrection. Shake off the past and rise again. Reinvent yourself and you will rise up from the ashes even more powerful. So sinasabi dito, kalimutan mo na yung past, iwan mo na, ibuo mo na sa limot sa lupa, at ipakita mo na hindi na ikaw yung tulad ng dati, ibang tao ka na ngayon, and bumangon ka na kahit ang dami mong failure na nangyari from the past, kaya mong bumangon at magiging successful ka at mas magiging masaya ka. Alam mo yun. So, ayun ang advice ni universe. Okay, divine guidance. You are receiving guidance and protection from the universe. Trust in the divine plan of your life. So, ayan. So, kung naguguluhan ka, huwag ka mag-alala kasi ginaguide ka naman ng mga angels mo and the universe. And divinely guided ka. Pinoprotektahan ka ni universe. Kaya huwag ka mag-alala kahit maraming nagchichismis sa'yo, naninira, ganyan, or sinisira ang reputation mo. And sinasabi dito, manalig ka lang sa plan ng universe sa buhay mo kasi eventually, kahit ano naman nangyayari sa atin or mga desisyon na ginagawa natin, kung ano pa rin ang meant, yun pa rin yung mangyayari. See, release what no longer serves you and prepare to embark on a new chapter filled with opportunities. So, ayan, may bagong opportunity na paparating sa'yo. Okay, so ayun lang guys. Maraming salamat po.